Magandang gabi po sa inyo lahat. Hindi po ba sana pala po participant sa taas na po lang kamay. Yan, maganda guwapo nila ako na po. Magandang gabi po uli. Siguro, alam ko, inip na kayo. At sabik na po kayo. Hindi para makinig, kundi para makauwi na. Late na rin no? Pero, bago po ang lahat, no? Siguro, hihingi lang ako ng isang sa inyo. Okay lang ba na humingi ako sa inyo? Humingi ako ng isang post para makapag-selfie muna tayo. Okay lang po ba sa inyo yan? Kasi requirements ko po yun dapat mag-selfie ako sa inyo sa mga participants. Hindi dito kayo para wala pong Ayan. Para pag uwi ko ng bahay, sasabihin ng asawa ko, sigurado ka sa selfie ka nagkita. Ano may papakita ako. Kasi kanina pagpasok ko dito, akala ko nasa club ako. Kasi may bar, tapos mayroong bartender din sa loob. Mayroong nagtumutugtog, kaya saan ko. Ako parang mali ata nakapasok ko. Kaya para sigurado kukuha ko ng video sa inyo. Okay. Nanginginig pa kamay ba? Yan. Meron na akong ebidensya. Diba? Hindi ka nga maglalaba. Walang gaya style ko yun. Magandang gabi po muli, no? Hindi ko pala kasama may bahay ko kasi po meron din pong activity sa kabila ang ginagawa. So, okay lang po yun. At least walang manimita sa akin. Solo ko ngayon ang araw na po. Magandang gabi po muli. Masaya ho ba kayo at nandito kayo ngayon? O masaya kayo kasi nakita niyo ako. Teka, iinom muna ako. Sabi ko kanina, order sana ako ng iced tea. Kasi wala na yung bartender doon, lumabas na. Yun, thank you. Ngayon pong gabi, di ba last Saturday po, ano ba yung topic nyo last Saturday? Ano ba? Receiving the Holy Spirit. Sino po ang speaker nyo ng last Saturday? Bali conception. Hindi, kayo ba tinatanong po sa natin? Alam ko kayo natin din tanong Kayo din nag-follow up Ibig sabihin, dapat po, tinatandaan niyo yung mga speaker. Huwag lang po yung mukha namin na manunta. Yung lalaki. So, yung pangalan. Yan. Tandaan po natin, si Mami Concepcion. Yun, hindi po din nagtatapos. No? Ito po ngayon ang panimula para mapalagot natin ang ating buhay spiritual. Wala po akong dalang wala kasi nakalagay dito, no? Kung ano yung topic natin ngayon. Dapat po sinusulat yan, growing in the Holy Spirit. Pero anyway, hindi ko rin po dinala yung aking laptop kasi dapat meron akong i-present sa inyo ng mga PowerPoint. Kasi nga lang hindi ko na po dinala kasi baka mamaya manood na lang kayo sa PowerPoint pero hindi na kayo tumitingin sa akin. Sayang naman yung ganda na lago dito sa harapan kung hindi na nakulitin. Kaya hindi ko na po dinala yung PowerPoint. Saka isa pa, ginagamit ng anak ko, may tinatapos siyang project. So, mas maganda po yung nag-uusap tayo harap-harapan sa akin pinatingin, kaya nyo naman ako nakatingin. So, yeah. So, ang topic po namin ngayon ay, sabi nga ito, growing in the Holy Spirit. Growing in the Spirit, no? Sabi nga ang buhay ng tao daw ay inihahalin tulad sa isang gulong. Alam niyo naman yung gulong no? Ang isang gulong ay may tatlong, yung rim, hub, saka yung spokes. Sa Tagalog, ano po Tagalog nun? Ano ang Tagalog ng rim? Okay, ang tanongin ko
kayo, ano Tagalog ng rin? Kanina sumasagot kayo, hindi kayo tinatanong ngayon. Di ba ang rin po, no? Rin. Kumusta na yun yung outer, ano yun eh. No? Doon po ang rin, doon po hinahalin tulad ang buhay po natin, ang pang-araw-araw natin ginagawa. Yung lumalapat sa lupa, sa semento, yung ikot, yun po ang buhay natin. Ang hub naman daw po, tandaan nyo rim, hub, and spokes. Ang hub naman daw po, ano ba Tagalog hub? Sa nakikita yun sa gulong. Diba yung sa gitna? Yung sentro ang tawagin. Yun naman daw po, ang hub na yun ay si Jesus Christ. So, dalawa na. Yan ang spokes. Yun naman daw po, yung spokes, yun ang humahawak para tumibay ang gulong, para makaikot ang maayos. Kasi kung rin lang yan, tapos hub, wala yung spokes, kaya nga wala yung mga rayos, no? Kung walang ma-auction yung gulong, hindi iikot ang maayos yun. Kasi walang walang connection doon sa rim, papuntang hub, at yung hub papuntang rim. So hindi na yung maayos. Parang katulad po sa atin, kung tayo po ay nabubuhay lang ng sa sarili natin, hindi ang sentro ang Panginoon, wala akong saysay ang buhay natin. Siguro pagkalag-kalag tayo yan, easy-easy lang tayo, palinom-pinom, kung ano-anong ginagawa, no? Yun daw po ang dapat na mayroon tayong ay dumulutong sa ating buhay papunta kay Jesus. Yung rayos na yan, yung spokes na yun, wala yung spoke. So, ano ba yung mga yung tumulutong na yun? So, meron po 5 aspeto na dapat po natin karandaan. Ika nga, sa paglago po ng ating banal na espiritu, paglago po ng buhay bilang isang Kristiyano natin, dapat meron po tayong lagi sinusundan papunta kay Jesus. Meron po 5 aspeto na tinatawag. Una, sabi nga niya, no? Prayer, andaan po natin, no? Prayer, study, service, fellowship, and ano pa nila? Ha? Ano pa? Ang mga tamang sagot? Walang chocolate. Alam ko, may speaker dito na namimili ng chocolate. Sa akin, may chocolate sana akong dala. Ang akala ko, naalala ko sa open page gagawin. So, pagpunta ko doon, hindi nga pala doon, dito nga pala sa Petro. Yung chocolate na dala ko, natunaw. Haba na nilakad ko, punta rito Kaya pawis ako. Anyway, kasi dito rin po ako gumagraduate sa ONPH na CLP year 2003. So, ano pa yung panlima? Ha? Ano pa yung panlima? Yan. Diba? Tama po. Sakramento ang punong sakramento. Okay, so 5 po yan. Yan po yung 5 na kailangan natin para lalo pang mapalago ang ating buhay spiritual. Para nagkaroon tayo ng ugnayan kay Jesus. Yeah. Diba, tayo anong ginagamit natin para makausap natin ng ating mahal sa buhay? Diba, may cellphone tayong lahat, diba? Cellphone. Tulad dito, cellphone. Yung iba, pinag-iipunan pa para magkaroon ng cellphone. Yung iba, hindi na kumakain. Sabi nga nung sa namin, hindi na kumakain para makapag-ipunan ng cellphone. Para siyempre, anong purpose ng cellphone? Ha? Mali. Ang cellphone, may ka-text ka na, may ka-talk ka pa. Yun ang purpose ng cellphone Yun ang para pagtawag natin sa ating mahal na buhay. So, ngayon po, una, isa-isay natin, no? Prayer, study, service, fellowship, and sacrament. Unahin mo natin yung prayer. Kayo ba, alam ko, nag-darasal naman kayo lahat, ano? So, Brother Redon, kamag-anak mo siya pa, yung senador?
Si Senate President, yun na? Ay, Trilon! Ay, buong ka nang di. Single. Dati kayong singles. Ayun, doubles na. Doubles yan. So, nagdarasal ng mga singles for Christ, magasali ng mga yan. Yun, panalangin. Sabi nga sa panalangin, ano ba natin ito ginagawa? Meron po ito po sa yung panalangin, ito yung way of communication natin sa ating Panginoon eh. Yung iba nananalangin lang kapag punong-puno ng problema. Pero kapag punong-puno ang bulsa, hindi na nananalangin. Marami po dyan. Kada may problema lang. Tapos kapag hindi nasunod yung hinihiling, hindi na ibigay, nagre-reklamo sa Panginoon, Lord, bakit hindi mo binibigay sa ato? Lord, bakit mo pinapabayaan? Hindi po, dapat po, panalangin yung maayos ang pag-usap natin sa Panginoon. Meron po nga yan, pamamaraan. Ika nga kung paano tayo dapat magdasal. Hindi yung pag nagdasal tayo, puro tayo hingi. Dapat meron naman yung ika nga paglalambing sa ating Panginoon. Pero gusto niyo ba na, sino po ba may anak na po kayo si Sanes? Ako pala. Kayo po, may anak po kayo. Ilang po anak niyo? 4. Ilang po taon yung bunso? 18. Kaedad po ng pangalaya. Kayo po ba, gusto po ba ninyo na kapag yung anak ninyo humingi, hihingi na lang basta na, Nay, pengang pera, bibili ako ng gusto po ba ninyo ng gano'n? Di ba dapat, mas gusto natin yung nilalambing tayo ng ating mga anak. Ika nga, bobolahin muna tayo. At least, ganahan tayo magbigay. Yung anak ko, ganyan eh. Pag humihingi sa akin, Dad, maglilinis ako. Hindi na kasi dito sa bahay. Tapos ba ulit, Dad, alis ako. Pwede mo kayo na sige, maglilinis naman. Ganun po. Pagkakalangin po, meron po tinatawag na acts. Acts, hindi po yung act letter dati sa kabawan. Acts. Capital A-C-T-S. Acts. Ano po yung act? Acts nga eh. Sa isa. Hindi ko sabi A muna. Okay, umpisa sa letter A. Nagmamadali po ang service team kasi malapit na magtapos. Letter A. So, adoration. Ibig sabihin po, dapat purihin mo natin ang Panginoon. Bago tayo humiling, purihin mo natin siya. Yung gusto niya, yung pinupurin mo na siya. Gusto ko, pinupurin din ako ng mga anak. Pangalawa, contrition. Dapat magsisimula tayo sa ating mga kaibigan, sa ating mga kasalanan. Hindi yung puro hiling tayo, hindi tayo sisisi. Then, pangatlo, yung pagpapasalamat, Thanksgiving. At ang 5, saan na tayo, doon na tayo humingi. Kasi nakaano na tayo eh, ika nga eh, pinaganan natin, pinailip natin sa Lord eh. So yun po, kailangan natin panalangin. At hindi naman po daw dapat yan eh, yung sinasabing pagandahan ng dasal. Dapat po, pag tayo nanalangin, kailangan nasa puso. At hindi yung nanalangin tayo na mayroong tayo iniisip na kung ano. Dapat pag nanalangin tayo, dapat yung banal na Espiritu, yung Holy Spirit ang napapalangin sa ating puso. Yung communication natin sa Kanya na dapat, yun lang si Lord na iniisip natin. At sabi nga po sa Matthew 6:6, pag tayo nanalangin, dapat maghanap tayo ng isang lugar na kung saan tahimik, ibang walang istorbo sa atin, makakapagdasal tayo ng maayos. Hindi yung nagyayabang ka pa na, kunwari nakaluhod ka sa simbahan, nagdarasal ka, pero makilig mo naman sa bawat paligid mo may nakatingin sa'yo. Kahit na nasa bahay naman tayo sa isang kwarto, nasa loob na CR, basta nagdarasal tayo sa Kanya, walang istorbo sa atin. Yun po ang gusto ng Panginoon, panalangin. Good. Kung yun lang ang pinakalugar, nakahigit. Ano naman ang sama doon? Wala. Bakit naman siya makagalit sa Diyos? Bakit namimili ba ang Diyos kung saan kapipesto? Hindi yan. Kung hindi mo nilinisin siya,
Talaga yun. Pero talaga, yung para sa akin ha, akin lang, kahit saan ka pwesto, kung ang bahay mo, yun na lang natitirang tahimik na lugar para makapagdasal ka. Kung sa kwarto mo, lagi nandiyan may labas-pasok, nandiyan may kung sa sala, lagi may nag-google sa iyo. At ang CR mo, pinakatahimik na na. Hindi na yung masama yung para sa Panginoon. Ang importante, yung panalangin mo, itaos puso, na lumalapit ka sa kanya, at humihingi ng kapatawaran, at nagpapasalamat sa lahat ng ginawa niya. At dapat ipapasalamat mo, Lord, salamat po dito sa CR na ito, na ibinigay mo sa akin para kausapin ko na. At dito sa CR na to, dito na naging tahimik. Wala po ano yan, hindi po namin ilang Panginoon sa isang lugar at ito. Kahit sa lupo na CR. Ganoon po ang Panginoon. Wala po siyang pinipili kahit saan. Kahit sino. Basta importante, alam ng Panginoon. Anyway, sige. Anin natin yan siguro. Assignment lang natin yan. Bahala ang facilitators mo para sa pagpapaliwanag na yan. Pero huwag ka mag-alala. Maganda yan. At least nagtatanong ka. Nagkakaalaman ng mga puro-puro. Yung sabi ng ganyan, wala naman daw kung magaling ako sa Biblia. Mas maganda yung nagkakapuruan at nagkakabigayan ng mga puro-puro. Maraming salamat tayo, brother. So, balik po tayo doon. Okay na po tayo doon, no? Sige po. Yan, panalangin. Pangalawa, study. Tama nga si Brother Eugene, di ba? Nasa Bible yun, may sinasabi niya. Dapat po talagang tayo nag-aaral. Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Kasi, lalo na sa Bible, no? Sa Bible po natin makikilala ang Panginoon. Nandiyan po lahat nakasulat yan. Kaya dapat po nag-aaral tayo. Study, sabi niya. Nag-aaralan natin. Marami din. Sino po bang wala pang Bible? Lahat po ba may Bible na? Ay, salamat naman po. Lahat po ba ay nabubuksan o nakadisplay lang po? Parang si Brother Eugene lang siguro nagbubukas, ha? Pero alam ko naman po, nagbubukas kayo ng Bible at nababasa po niyo yan. So, dapat sa binabasa po natin. At isa pa, dito po sa amin sa community ng Focus for Christ, meron din po kami mga babasahin na pipili nyo magamit para sa yung pagpapalago ng ating banal na spiritus, pagbabasa, pag-aaral, no? Hindi naman kailangan na mag-enroll tayo sa isang eskwelahan para mapag-aralan lang kung ano ba talaga itong mga sinasabi ng Panginoon. Ano ba yung tinuturo niya sa atin? So, dapat nagsasalisip din tayo sa Bible. Pangatlo, service. Ano ba ibig sabihin po ito? Tulad po ng ginagawa ng ating mga kasama. Wala po ang misis ko dito dahil po naghati po kami ng gawain ngayon. Meron po ongoing youth camp doon sa may Erwin Garcia. So, imisis ko po din yung sa nakabantay ngayon doon para sa mga bata. Tapos ako naman po yung nandito. Sila naman po, ginagawa po na yung service nila para po din sa inyo sa pag-aasikaso. Bagamat napakasarap po sana ng pahinga ngayon, lalo na po ako, galing na po ako sa mga habang biyahe. Siguro, ang dami ko po, 4 na bayan po yung inikot ko, mula ng Lunes hanggang ngayon. Bugbog po ang katawan ko sa biyahe. Ang lalayo po. From Manawa, La Union, Baguio, Vizcaya. Yan, sa loob ng isang linggo po, naikot po yung 4 na lugar na yan. So, dapat ganito, nagpapahinga ako. Pero hindi po importante yun. Ang importante po, makasama ko po kayo. Makapagbahagi ako sa inyo ng unting malalaman. Makita ko na po kayo na andyan, masaya na po ako. Hanggang na po yung pagod ng katawan ko. Mamaya na lang po pag uwi ng bahay, doon ako babalik yung magpapamasahe ako. Hindi siya. Yan. Yun po ang service na ginagawa po namin. Hindi lang din po service sa ganito. Meron din po tayong tinatawag na yung katulad po yung pagkanta. Yung ginagawa dito ng music natin, yung pagkanta. Napakaganda po. Hindi po kailangan ng Panginoon na maging maganda ang boses natin.
Ang gusto ng Panginoon, kahit tapos intonado ka, pero bukal sa puso mo yung pag-awit para purihan siya. Gusto po ng Panginoon yun. Mas gusto pa nga niya sintonado eh. Kasi kahit sintonado, pinipilit niya ang awitan ng Panginoon. Unlike sa magaling ng kumanta, namimili na lang ang kinakantahan. Yeah? So, yun po ang gusto ng Panginoon. Yun ang service na sinasabi niya. Ibigay natin ang ating buong puso para sa Kanya. Hindi lang yan sa paggawa. Ikaw natin tawag natin time, talent, and treasure. Yeah. Kung may nakita po tayo ng isang nangangailangan, tulungan po natin. Yun po ang gusto ng Panginoon, yung pagtulong natin sa kapwa. Kung may marami tayong sasakyan, at mayroong kayong pupuntahan, isakay niyo po yung iba. Magkang po yung karakater. Ibigin po natin. No? Yun po ang service ng isang Panginoon. Ang apat, yung sinasabi po na fellowship. Yung kasabihan po, di ba, na wala daw nabubuhay sa mundo na nag-iisa lang. Ano sa ibig doon? No man? No man? Ha? Basta no man. No man sa nalan, no? Wala hang dapat po, marunong po tayo makipag-alubilo sa ating kapwa. Umulong sa mga dapat na ibigay natin ng tulong. Pagtulong sa simbahan. Marami dito mga lay minister. Ako din po sa akong lay minister. Then isa pa, di ba kanina, bago tayo na picture muna ako. Mahilig din po kasi talaga ako kumuha ng mga or documentation. Then sa parish po namin, member din po ako ng media ministry. Mahilig po kasi ako magkukuha ng pictures. Kaya po lahat ng mga lugar na napuntahan ko, nakulang ko ng pictures. Sabi nga, yung sa trabaho namin, wala man ako nakuha ng kliyente, pero ang dami ko makuha ng pictures. Importante po para sa akin yun. Para pagtingin ng araw, ay magbabalikan. Ay, itong lugar na ito napuntahan na. So yun po. Fellowship. Pagpulong po natin sa ating parokya. Fellowship, yung katulad po nito, ginagawa po natin. Nagsasama-sama tayo para makapakinig ng mga salita ng Panginoon. Hindi po ako bihasa sa pagbibigay ng katulad po ng ganito. Iba ko ang talento ko eh. Ang talento ko lang po makipagkaibigan. Pero yung magbigay po na sa ganito, hindi po talento ko. Pero dahil po sa Panginoon, nakaluto sa akin, kaya hindi ko ito talento, ginagampanan ko po. Hindi po ang gusto ng Panginoon. Sumunod ka lang. Ako na ang bahala sa iyo. Sundin mo lang ang sinasabi ko. Ako na ang bahala magbigay ng lahat para sa iyo. Kaya sabi nga ng Panginoon, wala kang kilita doon sa biyahe mo. Walang problema doon. Ako ang magbibigay sa iyo. Magbigay ka lang ng talk sa Sabado. Sabi ng Panginoon. Actually po dapat mamaya pa ako makaka-uwi kasi po hanggang Sabado po yung trabaho namin. Pero awa ng Diyos, talagang ginawa ng Panginoon paraan. Sabi ng boss namin, Friday evening, Friday ng after ng bibiyahe tayo. Pauwi, mabalik na. So tuwa po ako na nandito ako ngayon. Kaya, yun po gusto ng Panginoon eh. Yung magkakaroon tayo ng bitayan sa relasyon natin sa bawat isa. Brother and sister, sabi nga, magkakapatid po tayong lahat. Hindi lang po nandito sa loob, hanggang paglabas po natin, pag nagkita-kita po tayo, tayo po yung magbatian bilang isang magkakapatid. Isa lang po tayo, isa lang po ang Panginoon, isa lang po ang kanyang mga anak, hindi po tayo. At ang pag-iba, yung sabi nga, sakramento. Sacrament. The seventh sacrament. Sino po ang nakakaalam ng 7 sakramento? Let's go. Sige. Tagalog ng brad. Ang taas na rin sa Pilipino mga tama, no? Ito nga, sinulat ko nga yun eh. Sabi yan. Binyag, baptism, confirmation, tapos yung penance, or reconciliation, no?
Tapos pagpukumpisan ay yung Holy Communion, pagsisimba. Lahat naman po dito sa inyo nagsisimba, no? O nagsisimba lang tuwing may birthday, binyag, o kasalan, no? Ano ba tawag doon? Occasionally. No? May libing pa pala, no? Buti na lang, kahit sa libing nakakapagsimba pa. Hindi daw po gano'n. Kung maaari, ang talaga po, kung maaari daw po, araw-araw tayo magsimba. Mas maganda daw po yung unahin po natin ang Panginoon bago unahin natin ang iba. Napakagaan po ng ano. Hindi, alam po, yung pagsisimba po ng magang-maga, yung maghapon mo, parang napakagaan. Hindi naman po nasusubukan yung araw-araw, ano? Pero yung minsan po nasubukan ko na umaga ako magsimba, ang gaan ako ng maghapon ko. Parang, yung bang, napakasaya. Pero yung magsisimba ka ng gabi, parang napakabigat ng katawan. Sa napansin ko, no? Yung pagsisimba ko po natin nakalimutan yan. Napaka-importante po na. Yan po yung, sabi nga, ang Panginoon, no? Sa mga laging busy kung ang katwirang busy. Isang araw na nga lang ang binigay ko, ay hindi pala. 2 oras na lang. O 1 oras. Kasi minsan 2 oras yung pake sa amin nakaba kasi ng hobby. Kaya nga 2 oras. 1 oras na lang. Yung si Monsignor Maclero, ay mabilis na pumas yun. Hindi niyo pa magawa. Pero yung pagbabad kayo sa telenovela from alas 3 ng hapon yun. Hanggang gabi na yun, ano? Ang gagawa, walang alisan. Pero yung 1 oras hindi natin magawa. So, dapat po, ano? Ugaliin po natin na tayo magsimba. Araw-araw or every Sunday. At napakasaya po, lalo na pag nagsisimba po tayo. Sa mga may mga asawa, may mga anak. Sama ho natin yung pamilya natin. Napakasarap po ng pagsasama ng pamilya. Kasi po kami po, hindi po kami nagsisimba. Ako lang, kasi Mrs. lang. Ang nagsisimba po ako, kasama ko yung buong pamilya ng mga anak ko. At dito po sa Campaginaldo, sa loob, napakaganda po magsimba. St. Ignatius. Unang-una, aircon. Malamig yan, aircon sa loob eh. Pangalawa, pag nakikita niyo po yung mga nagsisimba dyan, hanggang pamilya po sila. At pangatlo, napaka-decente po ng mga nagsisimba dyan. Hindi ko naman po sinabi na hindi decente yung mga sa ibang parokya. No? Ang ibig ko po sabihin, bihira ko po nakikita ang nagsisimba doon na naka-short, naka-sleeveless. Kasi po, pinagbabawal dito yan. Hindi ka nga sabi na, pag ano natin sa ating Panginoon, dapat galang-galang din po tayo. Hindi po sa pag-angat sa ibang mga ano, no? Buti pa yung ibang mga nagagawa nila na magsimba na talagang duster at nakalong polo pa. Pero tayo mga Katoliko, kung ano lang maisipan, yun lang po. Pasensya na po no, atento sa mga natin. Pero gusto lang po natin itama yung gawa natin pag tayo nagsisimba. Umari po, nakapantalon, sapatos, kung ayaw nyo mag-polo, t-shirt. Sa mga kabaihan naman, huwag naman po yung nakalabas ang dibdib, tapos kapag daw po, igit ang palda. Pag napatingin ang lalaki, magagalit ka na tumitingin. Ang iksi ng palda ko siyempre mapapatingin ako. Sa amin pong mga lay minister naman, imbis na pag nagsusubo kami katawan ni Kristo, mababagin namin, wow, katawan. Kasi nakaluwa na po yung katawan So, dapat po, maging maayos po tayo sa ating kanananin sa ating pagsisimba. Yun po. Tatandaan po natin, hindi po mag-grow ang ating buhay, spirito. Kung wala pong Panginoon sa ating gitna. Tandaan po natin yung 5 na yun. Ang ating tools para sa pagpatunayan natin sa ating Panginoon. Ang prayer, study, service, fellowship, and sacraments. Gawin po natin sa ating buhay na ang sentro ay ang ating Panginoon. Huwag po ang sentro ang ating pera. Huwag po ang sentro ang ating mga bisyo.
Naging sentro natin ang ating Panginoon. Ako dati po, inaamin ko po sa inyo, ang sentro ng buhay ko ang bisyo. Inom, kung ano-ano pa. Pero nung lumalaki na ho yung mga anak ko, ang pag-inom, hindi ko naman sinasabing tinanggal ko na. Pero ang paninigarilyo, talagang tinanggal ko na. Kasi sabi ko nga, bakit ako mangangaral sa anak ko na bawal yung ganyan, bawal ang paninigarilyo, tapos ako naman hindi ko man ginagawa. Ano ang paniniwalaan ng anak ko? Paano nga ako igagalang? So, automatic tinanggal ko ang paninigarilyo. Ang pag-inom, hindi ko naman po sinabing tinanggal. Kasi sabi nga kailangan din natin ang alcohol sa katawan. O ang pare sa lahat ng misa nag-iinom Diba? Ayaw pa kaya. No? Pero sabi nga, hindi bawal ang pag-inom. Ang bawal lang po ang paglalasing. Yan po ang pinagbabawal ang paglalasing. Hindi po ang pag-iinom. Kung pwede kang uminom, kaya sabi mo, sabi nga sa alak, drink moderately. Ang alak ko, hindi ho natin mauubos yan. Laging naandyan sa tindahan yan. Mauubos ang katawan natin kung tayo inom ng inom. Marami na po akong kaibigan na sa makabilang buhay na dahil sa kaiinom, dahil sa kasisigarilyo. Pero sabi nga, una-unahan lang yan, mauna na sila. Kasi ako na andito pa, kasama nyo, nagbibigay ng panayam sa inyo. Dahil alam ko, ang sentro natin lahat ay ating Panginoon. Hindi po natin kaya mag-isa. Dapat po, na andyan po ang bawat isa, magtutulungan po tayo. Gawin natin sentro ng buhay ang Panginoon. Maraming salamat po at mananangit po sa inyo.